magnitude 6.9 na lindol sa Visayas. Base po yan sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. 52 naman ang sugatan, habang 71 ang patuloy pa rin hinahanap. Kaya naman puspusan ang rescue operation kagabi at itutuloy ngayong araw. Aabot sa 17 lugar ang apektado sa buong rehiyon ng Central Visayas. Pinakamaraming residenteng apektado lang lindol ay sa bayan ng La Libertad at sa lungsod ng Guhulngan sa Negros Oriental. Pinag-iingat ang lahat lalo't patuloy pa rin ang pagdating ng aftershocks na ayon sa PHIVOLCS ay umabot na sa mahigit 1,000. At para sa pinakuling update ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, kaugnay po sa lindol sa Visayas, nakatutok doon ngayon si Oscar Oida. Oscar. Yes, Rhea, kaugnay nga nung sa 6.9 magnitude na lindol na nangyari sa Negros Oriental, sa patuloy na pagbabantay ng NDRRMC, umabot na nga sa 22 ang nasawi sa naturang lindol, kung saan 12 dito o 12 ay sa Gihulngan na itala, 4 naman sa Himalalod, 3 sa Tayasan, 1 sa Bindoy, 1 sa Bais at 1 sa Ayungon. Umabot naman sa 52 ang naitalang injured at ayon nga si Rhea, 71 pa rin yung patuloy na pinaghahanap ayon sa talaan ng NDRRMC. Sa mga bahay naman na nasira, Rhea, umabot na sa 20 ang talaan ng NDRRMC, particularly sa may Bindoy, Negros Oriental, kung saan 5 dito ay yung kinukonsiderang totally o hindi na mapapakinabangan at 15 naman yung tinatawag na partially damaged. Ang sitwasyon, Rhea, dito sa may Gihulngan City, totally damaged yung kanilang water supply system at may pahirapan din yung kanilang electrical facilities dahil karamihan dito ay down at wala ring signal ng cellphone sa maraming bahagi ng lugar. Ganito rin ang nararanasan dito sa may La Libertad, sa may Negros Oriental, kapahirapan ng signal ng cellphone habang wala rin namang elektrisidad at tubig dito sa may Himalalod, Tayasan at Ayungon. Para sa mga karagdagang ulat, kaugnay nga na nangyaring lindol dyan sa may Negros Oriental, Rhea, magbabalik tayo mamaya. Alright, maraming salamat, Oscar Oida. Samantala, alas 9:08 kagabi, nakaranas po ng 4.3 magnitude na pagyanig naman ang lungsod ng Gihulngan sa Negros Oriental. Ayon po yan sa PHIVOLCS at sa pinakahuling tala, hindi bababa sa 28 ang bilang ng mga nasawi sa lungsod na wala pa ring supply ng kuryente at tubig matapos mapinsala ng lindol ang mga poste at water system. At sa kabila po ng panakanakang pag-ulan doon, sa labas, nagpalipas ng gabi ang karamihan ng mga taga-Gihulngan. Nangangamba pa kasi sila na bumalik sa kanilang mga tahanan na karamihan ay may bitak-bitak na dahil po sa lindol. Nagkakaubusan na rin ng gamot sa William Villegas Memorial Hospital at kinakalahati ang dosage ng mga pain reliever upang pagkasyahin sa halos 80 pasyente. Sa naturang ospital din, nag-set up ng Animoy Tent City sa Damuhan dahil sa pangambang structurally unsound na ang ospital. Panawagan po ng pamahalaan sa mga nais tumulong magpadala ng malinis na maiinom na tubig, pagkain at gamot tulad po ng antibiotics at pain reliever. At isa po sa mga pinakamatinding tinamaan ng lindol sa Visayas ay ang bayan ng Tayasan, Negros Oriental na malapit sa epicenter ng pagyanig at muling nakaranas ng aftershock kagabi na umabot sa 2.5 magnitude. May mga malalaking bitak sa kalsada at ang mga restaurant sa gilid ng daan nagiba. May mga bahay din na pinadapa at maging ang simbahan hindi nakaligtas at nasira. Matinding takot ang idinulot sa mga residente ng lindol kaya pansamantala muna nilang iniwan ang kanilang mga bahay sa takot na madaganan dahil buong araw kahapon ay may mga pagyanig doon. Sa plaza ng Tayasan, pansamantalang naglalagi ngayon ang may 30 pamilya na nakatira malapit sa mga baybaying barangay. At dahil sa trahedya, sarado ang lahat ng tindahan sa buong Tayasan. Kaya problema ngayon ang kawalan ng maiinom na malinis na tubig at mabibiling pagkain sa lugar. Umaasa mga residente sa mga relief goods na ipadadala ng lokal na pamahalaan at mga pribadong mamamayan na magmamagandang loob. Wala kami dito mainom. Mayroon man mineral water, wala pa naman mabibilan. Simple, brownout, walang kuryente. Pagkain, damit man minsan dyan, kung may puso man silang mababait, masuportaran kami dito. Kaya natin to guys, yung sendong nga, napakalaki ng devastation. Ito compared to, kung ikaw kumpara mo lang, kaya natin. Saka kasi naman, pwede naman, yung may flights naman. Actually today, may lilipad na
isang C-130 ng Philippine Air Force at may dala sila May mga dala na food yun. and non-food items. Para siyempre may kasama din mga tubig para doon sa ano nga yung pangangailangan ng Ako mga natutuwa kababayan. ako ha, Mare, dahil parang hindi masyadong madalas na nangyayari na kahit na yung mga, ito si Albay Governor Salceda, mula Bicol to, di ba? Magpapadala siya doon ng mga tauhan at pati na rin ng water purifier. Yun ang Para bayanihan talaga kailangan. Sana hindi lang, kasi di ba minsan yung mga, alam na, ng mga politiko na kanya-kanyang lugar lang eh. At least nakikita natin nasisimulan na gano'n na, di ba? Pagka meron talagang isang bayan na nangangailangan, hindi lang concentrated dapat sa lokal na pamahalaan, di ba? Or sa ating national government siguro lang. yung feeling ng naaabutan din ng tulong kasi madalas din din sa lugar nila, Totoo di ba? So yun. parang payback time na rin siguro para sa kanya makatulong din sa Madali iba. din naman abutin ngayon yung mga lugar kung nasaan yung mga nagsilikas eh. Kasi unlike no sa Sendong, yung parang talagang yun, flash flood kasi yun eh. Yes. Hirap lang siyempre sa rescue retrieval operations daw since nagkabitak-bitak nga yung mga kalsada, yung mga daan, mga tulay, nahihirapan magpadala ng mga malalaking equipment. So mano-mano din ang retrieval operations. Kasi may mga talaga ng mga lalo, yung mga malalaking tulay na talagang hindi pwedeng daanan. Siyempre, Ayan, katulad ng mga, meron pa yung mas matataas pa yung Actually, kahit di mapuntahan yung ibang lugar na inihinalang nagkaroon ng landslide dahil doon sa mga bridge at sa mga kalsada na nagkabitak. So, di pwede dumaan yung mga heavy equipment eh. Balik ka mga kalabaw. Di ba? Nila yung mga tatawid dyan. Para pa naman ang pagpunta sa bayan ng La Libertad sa Negros Oriental dahil nagkabitak-bitak ang mga kalsada at may mga napinsalang tulay dulot ng malakas na lindol. Nagkalat din ang mga naguwang bahay gaya ng 2 palapag na bahay na inabandona na at ang mga alagang lovebirds na lang ang naiwan. Apektado rin ang ilang gusali ng gobyerno doon at naputol din ang pangalawang bridge kasunod ng pagbagsak ng isang bahagi nito dahil sa bumigay na pundasyon at wasak na din ang San Jose Bridge. Natabunan din ang mga bahay sa barangay Solongon kung saan ayon sa mga opisyal doon nasa 30 hanggang 50 ang nawawala. Inamot na rin ang dilim ang pagdating sa himalalud ni NDRRMC Executive Director Undersecretary Benito Ramos na nagbabala laban sa mga pagpapakalat ng mga tech scare na nagsasabing may mas malakas na lindol na darating. Huwag nang dagdagan itong problema dito dahil yung mga tao ay nagpapanik dahil nga dito sa text scare na ito. Grabe talaga yung mga yan, walang konsensya. Ano kayo feeling nila habang kinocompose nila yung text na yun, di ba? Yung may susunod na ano. Yun nga, pag may nare-receive ka rin, wag mo na i-forward. Order mo muna lang siguro sa NDRRMC. Ang sinasabi kasi ng Facebook, yung ganun kalakas na lindol, yung 6.9, talagang medyo matatagalan pa, mga pwedeng ilang linggo pa tumagal yung mga aftershocks. Actually, everyday lumilindol eh, diba? Everyday Di ba, 1,000 lumilindol. plus na nga yung aftershocks. Although hindi naman lahat yung naramdaman. Yung mga mahihina. Alam mo, kahapon na-interview ko yung GMA News stringer natin dyan sa area na yan, at nabanggit niya lang na dahil nga daw dun sa landslide, may mga malalaking tipak ng bato talaga. Yung talagang marami daw na ipit, 44 in that area pa lamang sa La Libertad. So parang ang inaano niya, until yesterday afternoon, ewan ko lang ngayon, pero sinasabi niya, parang simula nung nagsimula yun, wala talaga pang nakakarating Kasi sa yung area dahil sa La para Libertad, mag-rescue. ito sa binigay na listahan nung NDRRMC, alam mo yung mga magkakapilido. Halos isa-isang Pamilya, pamilya talaga, oo. Hindi rin po nakaligtas sa bagsik ng lindol na tumama sa Visayas ang ilang kalapit na lalawigan ng Negros Oriental. Sa Cebu, ilang pamilya mula sa barangay Hapitan sa bayan ng Barili ang nanatili sa matataas na lugar matapos lumikas kahit inalis na po ang tsunami alert doon. Nangangamba pa rin ang karamihan doon dahil sa sunod-sunod na aftershocks. May 500 katao rin ang nagpalipas ng gabi sa sports complex ng barangay Busay sa Cebu City. Karamihan sa kanila galing sa mga mabababang lugar gaya po ng Mandaue City at Minglanilla. Pero unti-unti na rin nagsisibalikan ang mga residente sa kanilang mga tahanan. Patuloy naman ang pag-iinspeksyon ng city engineer sa mga gusali sa Iloilo City. Ang ilang empleyado ng Hall of Justice doon takot pang bumalik sa kanilang opisina matapos makita ang mga bitak sa pader ng gusali. May mga bitak din pong nakita sa pader ng ilang eskwelahan sa Tagbilaran City, Bohol. Malalaking bitak naman sa pundasyon, palikuran at dingding ang iniwan ng pagyanig sa Dr. Cecilio Putong National High School. At kasabay ho ng pagdiriwang ngayong araw ng kanyang kaarawan, magtutungo naman sa Dumaguete City si Pangulong Noynoy Aquino para personal na alamin ang lawak ng pinsalang dala ng malakas na lindol sa Visayas.
Nakatakdang inspeksyonin ng Pangulo ang mga napinsalang lugar at makikipagpulong sa local government units para sa isinasagawang relief operations para sa mga nasalanta. Mahigpit na minomonitor ng Pangulo ang sitwasyon mula nang tumama ang magnitude 6.9 na lindol noong Lunes at nagbigay na rin siya ng utos sa mga ahensya at kagawaran na may kaugnayan sa relief and information dissemination operations. Apela naman ng Pangulo, patuloy na makipagtulungan ang mga mamamayan sa mga otoridad, lalo na sa mga ganitong sitwasyon. Sa ibang balita naman, tataas na naman ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong buwan. Madaragdagan ng 11 centavos per kilowatt-hour ang singil sa generation cost ng Meralco. Kaya ang mga tahanan na kumukonsumo ng 101 kilowatt-hour kada buwan, may dagdag sa kanilang bayarin na mahigit 11 pesos. Paliwanag ng Meralco, nagtaas daw kasi ng singil ang kanilang mga pinagkukunan ng kuryente tulad ng National Power Corporation na mas ginagamit na ang kanilang dry season rates. Dahil papalapit na ang tag-init, gayon din ang bentahan ng kuryente sa Wholesale Electricity Spot Market o WESAM. Nagmahal din ang singil ng mga independent power producers dahil sa mas mataas na presyo ng krudo. Pero asahan na raw na mas tataas pa ang bayarin sa kuryente sa Marso dahil inaasahang lalakas ang konsumo ng mga consumer tuwing tag-init. Samantala, balitang sports, naman tayo si Timothy Bradley Jr. na po, susunod na mga kalaban ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao. Ayon sa ulat ng ESPN.com, kinumpirma na ito ng advisor ni Pacman na si Michael Combs.